mo yan inaalala. Kung buong araw, inaalala mo yung pagkakamali ng asawa mo, lalong lalaki ang galit mo sa kanya. Hindi po ba? Kung buong araw, inaalala mo yung kabiguan mo, lalong lalaki ang takot mo. Kung buong araw, inaalala mo yung mga nakasakit sa'yo, lalong lalalim yung pait sa puso mo. Pero kung sisimulan mo ngayon, alalahanin ang mga biyaya ng Diyos sa pinagkaloob niya sa iyo. Kung iniisip mo kung paano mo pasasayahin ang Diyos, kung babalikan mo yung mga pagkakataon na niligtas ka ng Panginoon sa panganib, sa problema, unti-unti babalik ang tuwa, ang kapayapaan sa buhay mo. Bakit nahihirapan ka? Baka kasi punong-puno ng mga negatibong detalye yung isip at puso mo. Gusto mong maging malaya? Bitawan mo na ang mga yan at kumapit ka lang sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Meron pong isang kasabihan, napakaganda. What occupies your mind eventually occupies your heart. Kung anong madalas na iyong inaalala, yan madalas din ang laman ng puso mo. Kaya nga po mga kapatid, magandang tanungin ang ating mga sarili. Anong palaging laman ng isip ko? Mga takot ba? Mga sugat na nakalipas? Mga pagkukulang? Mga pagkakamali? Kabiguan? Hari nawa, maalaala mo ang napakaraming biyaya at grasya na tinanggap mo na sa Diyos. Naway maalaala mo ang mga himala na gagawin pa ng Diyos para sa iyo. Naway tandaan mo na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? Tandaan din po natin, ang taong laging nagbibilang sa mga sugat niya ay mabubuhay na sugatan at may sakit. When you live looking, counting at your wounds, you will live a wounded and a hard life. Ang taong nagbibilang sa mga sugat niya, mabubuhay na sugatan at nasasaktan.